Magsitayo na po tayo lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang awit ng pastor. Ama, narito po ang iyong mga lingkod na iyong pinili, hinugod sa bunto ng karamihan upang magpuri, sumamba, dumakila sa iyong pangalan, sa espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Ama, kami nagkasala, nagkamali at nagkulang, maging ito'y sa isip, sa salita at sa gawa. Patawad po, Ama, patawad.
Ama, maraming salamat sa buhay na may kagipat na kalakasan, sa gabay at patnubay, sa mga pagsubok, sa mga problema at kasakitan. Ama, inihiling po namin ay bless mo ang bawat isa na iyong gagamitin sa gawain na ito. Yes, Lord. Ilugog mo mula sa taruktok ng aming ulo hanggang sa dulo ng aming talampakan ang iyong banal na espiritu, lalo-lalo na espiritu ng karunungan, upang ano man po ang aming sasabihin, naaayon po lamang sa iyong kalooban. Ama, ikaw po ang magsalita sa bawat isa sa amin, upang ikaw po ang aming itaas, hindi po ang aming mga sarili. Ama, mga kapatiran na wala pa rito sa gawain, pawiin mo ang kanilang daraanan upang makarating po sila rito na mapayapa. Ama, inihiling din po namin ang mga kapatiran na may mga karamdaman, maging ito sa labas, sa loob ng paggamutan. Patuloy mo po silang patungan na iyong mapagpalang kamay para sa kanilang lubusan na kagalingan. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat. Ito po ang samagdalangin namin sa matamis na pangalan na iyong bugtong na anak na aming Panginoon Jesucristo. Kaysa ng banal-banalang Espiritu Santo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ama, awitan po namin, awitin palangit. Jesus name. Ngayon naman po, dadako na po tayo sa ating pagbasa ng ating Ebanghelyo, pagkaloob po natin sa ating kapatid, Sister Cherry. Hallelujah.
Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisado, siya'y nakaratay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin ko lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno, at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, 'Humayo ka,' siya'y humayo, at sa iba, 'Halika't,' siya'y lumalapit at sa aking alipin, 'Gawin mo ito,' at ginawa niya." Namangha si Jesus na marinig ito, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating bukat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac, at Jacob, sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy manananis sila at mangangalit ang kanilang ngipin." At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi na kayo. Mangyari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig." Noon din gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro, at dooy nakita niya ang bina nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaanihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri na namin, Panginoon Jesucristo. Po natin ang ating Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa ating Diyos na buhay, sa kabanal-banalang Espiritu, at sa ating Mama Mary, sa ating Mahal na Ina, sa mapagpalang umaga po, at sa ating lahat po na naririto po sa ating gawain para makinig ng mga buhay na salita. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, no? Yun din po, lahat po ng lahat ng mga nanonood, naka-live, nanonood sa kanilang tahanan, sa iba't ibang lugar. Isang mapagpalang umaga po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito nga po, no, ang mensahe ng ating Panginoon ay puro pagpapagaling, no? Kahapon, pagpapagaling niya sa kitungin, no? Kitungin, lahat po tayo, no? May mga ketong, iba't iba tayong mga may ketong, kung hindi pa tayo tinatawag ng ating Panginoon. Kaya nga ito yung ating mensahe ng ating Panginoon, yung mataas na Romano, kapitan na Romano. Parang mayroon pa siyang pag-uugali na mataas, di ba? Ngayon, mayroon siyang alipin, no? Alipin na mayroong karamdaman. Pero ang pananampalataya niya ay talagang nananalig sa ating Diyos, na yun ay magpapagaling sa kanyang alipin, no? Lumapit siya sa ating Panginoon, humingi siya ng tulong, gabay, no? Para pagalingin ang kanyang alipin. Sabi ng ating Panginoon, sabi niya, sa iyong pananampalataya,
mananalig ka lang at pagagalingin ang karamdaman ng iyong alipin, no? Ipinagkaloob nga ng ating Panginoon na pinagaling, no? Pinagaling ng ating Diyos ang alipin na yun, no? Kaya ito naman po, no, sabi niya, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doon nakita niya ang binan nito na nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ng lagnat nito. Pagkatapos bumangon ito at naglingkod sa kanya. Ito nga po, no, kapag pinagaling daw po tayo ng ating Panginoon, di po ba nangako tayo, no, sa ating Panginoon na, Lord, pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo, di ba? Pero sabi nga, kapag once na pinagaling ka na daw, wala ka na dito sa gawain ng ating Panginoon. Kasi una pa lang, no, una pa lang talagang ibinibigay na sa atin ng ating Panginoon, no, yung kagalingan, kapayapaan sa ating buhay, sa ating lahat ng kahilingan natin ipinagkakaloob sa ating Panginoon. Yun, walang kahilingan na hindi ibinigay sa ating Panginoon, no? Kaya nga itong mga nagagansiling, mga nakikinig ng salita ng Diyos, diba, dahil sa pakikinig ng ating ng salita ng Diyos, diba, dito tayo pinagagaling, no, ng ating Panginoon na dating sarado ang ating puso, isip, diba, wala tayong alam, hindi natin alam kung anong mga panukala ng ating Panginoon, kasi wala pa, parang sarado pa yung ating pag-iisip. Pero nagbigay tayo ng panahon, oras sa ating Panginoon, na buksan ng ating Panginoon ang ating puso at isip, no? Binibigyan niya tayo ng unti-unting karunungan, di ba? Kasi nga, maraming katolikong sarado, pero yun lang po, no? Hindi nila isinasa puso, isinasa isip ang kanila pagsisimba, no? Sabi nga ng Panginoon, magkaroon lang daw tayo ng maliit na butil ng mustasa, no, na pananalig sa ating Panginoon. Talagang ipinagkakaloob ng ating Panginoon yung ating mga kahilingan. Ito nga po, tayo, no, tayo naglilingkod na sa ating Panginoon, talagang magpagamit na tayo sa ating Panginoon. Kasi ngayon, nakaupo ka lang dyan, pinagaling ka ng ating Panginoon, kailangan meron kang kapalit dyan. Meron ka namang aakayin, no? Yun nga sabi ni buhay buhay pa si Brother Ken, sabi nga, no, paulit-ulit niyang sinasabi na mag-akay, no? Kahit sa isang buwan, isang perasong tao na iakay mo, malaking ano daw po yun sa atin, no? Ngayon, yung mga nakikinig natin sa ating mga elder na ginagamit ng ating Panginoon, talagang kailangan natin sundin, no? Kasi kapag sinunod naman po natin, nagkakaroon naman po tayo ng bunga, no? Kasi kami po, nung bago pa lang din po kami, wala din po kaming alam, nakikinig lang din po kami ng salita ng Diyos, talagang doon yung mga hindi namin nalalaman po namin dahil sa mga ginagamit ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Kaya nga po, yung sa paghahayo natin, diba, isa tayo sa instrumentong ginagamit ng ating Panginoon para magpatong ng kamay, no? Dahil sa pananalig at pananampalataya natin, kasi walang ibang magpapagaling kundi ang ating Diyos na buhay. Diba sabi niya, ipatong mo lang daw yung kamay at siya'y gagaling. Diba, binibili naman ng ating Panginoon na tayo ginagamit ng ating Panginoon. Diba, nabibless, diba? Kaya sa totoo lang, namimiss din natin yung paghahayo. Kasi talagang, ito nga yung paghahayo, sabi nga ng ating Panginoon, talagang maraming, no? Maraming mga kapatid natin na naglalamig sa pananampalataya dahil sa mga dumarating na mga problema, sa mga pagsubok. Pero sabi nga ng Diyos, hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan, no? Patuloy tayong magpayakap, patuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon. Yun lang po at isang mapagpalang umaga po sa atin. Hati po sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggang dalawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tatawagin po natin ang ating gagamitin ng ating Panginoon, ang ating mensahera, dumating na sa Islang Highways, Ama. Ulitin po natin ang Holy Spirit. Make my eyes
Pinagkakati mo sa iyong pangalan, nandito ka sa aming kalaliman. Maraming salamat, Lord. At sa mga oras na Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Lord. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ako, Panginoon sa Kristo. Ayun ako pa yung gagamitin sa pagpapit mo yung padala sa salita sa mga oras na ito, Lord God. Nawalan God, hindi pa ako sinahabagat awan. Ikaw po ako ng karunungan at tinukasan, Panginoon. Sapagat ako po ay mangman. Ako po ay walang alam. Ako po ay mahina, Panginoon Diyos sa buhay. Mananahan ka sa bawat isa sa amin, Lord. At maghari ka sa bawat isa sa amin. We praise and we thank you, Lord God. Hallelujah. 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 Amen. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach up and touch the world in your hands. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my mouth to speak, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world in your love. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya Sa nawa. isang tinig, Luwalhati sama sa Anak sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, isang mapagpalang araw po sa ating Diyos sa buhay, sa ating mahalin ng Virgin Maria, at kabalibanala Espiritu Santo. Muli po sa ating mga kapatiran sa pananampalataya na nandito ngayon, sa ating Elder Valor Tony Daples, sa ating Spiritual Director, Father Melvin Castro, at sa lahat ng sa kanilang mga tahanan ng susubaybay sa mission Charismatic Healing Ministry po sa araw-araw. Muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ating pong topic sa araw na ito, ang misyon at ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Alam po natin na ang pangako ng Diyos ay kanyang tututin dahil hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nandaraya, hindi siya nanluloko. Siya ang Diyos na patuloy nagbibigay sa atin ng kanyang kapangyarihan. Siya ang Diyos na nagbibigay nagpapakalob sa atin ng kalakasan. Sa kanyang mga alagad, sa mga alagad ni Kristo, sa kanyang tinatawag, iniwan nila ang lahat, ang kanilang pamilya, mga pangarap sa mundo, upang sumunod kay Jesus. Sa buhay pagkapare, relihiyoso, misyonero, sa pagiging isang buhay na monghe at mongha, sa buhay mananampalataya, at sa sinasabi ni Jesus na mangyayari ang kanyang sinasabi. Marcos chapter 10, verse 28 to 30. At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwanan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo ang sinumang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin, at sa magandang balita ay tatanggap sa buhay nito. Ng 100 ulit pang mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig, at sa panahong darating, magtatamo siya sa buhay na walang hanggan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang si Jesus, mga kapatid, ay naglalakbay sa
sa lawa ng Galilea. Natatagpuan niya ang dalawang kanyang mga alagad na sina Simon Pedro at kanyang kapatid na si Andres. Sila ay tinatawag ng ating Panginoon. Winika ng ating Panginoon, Matthew chapter 4 verse 19, sinasabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mga mangingisda ng mga tao. Sumunod nga ang dalawang alagad. Patuloy na naglalakbay si Jesus at nakita na naman niya ang dalawang alagad. Ito po ay ang apat na alagad na tinatawag ng ating Panginoon. Sinasabi ni Jesus sa dalawang alagad ng mga anak ni Zebedeo, sumunod ka sa akin, si Santiago at si Juan. At sila ay agad-agad na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo at iniwan nila ang kanilang ama, iniwan nila ang kanilang bangka. Sa makatuwid, iniwan nila ang hanap buhay. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon, isang pangako ng Diyos na kapag iniwan natin ang ating tahanan, ang ating mga anak, ang ating mga asawa, ibabalik yan ng Diyos sa atin ang 100 ulit pa ng mga bahay na mga anak. Marami tayong pagpapala, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Na parang sinasabi po ni San Pedro, na Panginoon, ano ba ang aming matatanggap? Sa aming pagsasakripisyo at pagsunod sa iyo, ano ba ang aming reward? Ano po ang aming mai-return, Panginoon? Kaya sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, ibabalik ko sa inyo ng 100 ulit na mga iyon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. At dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, tayo ay tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Nawinika nga ng ating Panginoon, kayo ang aking mga anak, bibigyan ko kayo ng lakas, bibigyan ko kayo ng iyong pag-uunawa sa iyong kaisipan. Winika ng ating Panginoon sa Roma chapter 8 verse 17. Ito ang kanyang sinasabi, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Ang salita ng Diyos. Kapag tayo ay kasama sa pagtitiis at paghihirap ng ating Panginoon, makuha at makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ano po ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 44? Winika ng ating Panginoon sa Kristo na patawarin niyo ang nagkakasala sa inyo at ipapanalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Handang-handa po tayo, kung handa-handa tayo sumunod sa ating Panginoon, nandiyan yung handa tayong magpapatawad at ang pagtanggap sa ating kapatawaran sa lahat ng ating mga kaaway, mga kapatid. Mahalin natin ang ating mga kaaway. Higit sa lahat, mahalin natin ang Diyos na siyang lumilikha sa atin, na siyang nagbibigay sa atin ng lakas at mga biyaya at pagpapala. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Sapagkat hindi ka dito, Roma 8 verse 26. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin na nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarating na paraan hindi natin kayang sagutin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Espiritu Santo ay siya namamagitan sa atin, sapagkat yan po ang kaloob ng ating Panginoon. Na sa ating pong pagsunod sa Diyos, paglilingkod sa Diyos upang makamtan natin ang paghahari ng Diyos, mga kapatid. Ano ang dapat po natin gawin? Ang bawat isa po sa atin ay tukdi ng kalooban ng ating Panginoon. Kung nais natin magarating sa kaharian ng Diyos na sinasabi ng ating Panginoon sa John 14 verse 2-3, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng iyong matitirahan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at kasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung ako naroroon. Ang salita ng Diyos. Ay ang bawat isa sa atin ay maghanda. Patuloy tayong sumusunod sa pananampalataya ng ating maglilingkod tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating paglilingkod, sa pamamagitan ng ating pagtugon sa ating Panginoon Jesucristo. Diyan tayo ililigtas ng ating Panginoon. Amen? Sa isang kwento po, mga kapatid, ito po ay nasasaksihan ko sa isang mayaman na pamilya, no?
Meron silang napakalawak na lupain. Mayaman ang kanyang pamilya, masipag ang kanyang mga magulang. Ngunit ang kanilang mga anak ay tamad po mag-aral. Wala silang natutunan. At lumipas ang maraming taon, ang kanyang mga magulang ay nanghihina na. Anong nangyayari sa kanilang lupain? Wala po silang nakukuhang mana sa kanyang mga magulang sapagkat ang lahat ng kanilang kayamanan, ang kanilang malawak na lupain ay naibinta. Ganun po ang buhay natin. Kung hindi tayo sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon Jesucristo, kung hindi tayo maglilingkod sa Diyos, hindi natin makakamtan ang kayamanan. Sapagkat ang kayamanan ay walang iba, kundi ang Diyos, mga kapatid. Ang kayamanan ay ang Diyos lamang. Amen? Palapakan po natin ang kayamanan ng Diyos. Kaya nga sa bawat isa sa atin ay meron tayong layunin. Meron tayong misyon. Basahin po natin ang Roma 8 verse 28. Ito ang kanyang sinasabi. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sila mga tinatawag ayon sa Kanyang layunin. At Kawikaan, chapter 16, verse 5. Verse 5, itong kanyang sinasabi, ipinagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, ang bawat isa po sa atin ay binibigyan ng misyon ng ating Panginoon. Sa ating pong paghahayo, ipinapahayag sa ating Panginoon Jesucristo na bawat isa po ay magtitiwala sa Kanya. Huwag po tayong matakot, bagpos yan po ang pangako ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid ko, sa pananampalataya, nakasama po natin ang Diyos. Sa ating paghahayo, pagkakatiwala natin niya sa ating Panginoon, sapagkat hinika nga ng ating Panginoon na iligtas po ang mga taong tapat sa akin at iingatan ko ang mga taong ako'y Kanyang kilala rin. Amen. Kaya nga po, ang nais iparating ni Jesus ay ang walang sawa sa ating puso, na meron tayong katagumpayan sa ating paglilingkod sa Diyos, na may malalim na kapayapaan, kagalakan, na ang Diyos lang makapagbibigay nito. Anong nga ba ang ibibigay ng Diyos sa atin? Anong nga ba ang layunin na pinagkakalob niya sa bawat isa sa atin bilang isang mga Kristiyano, mga mananampalatayang Kristiyano? Ano nga ba ang ating mga misyon? Natulad na naman po sa misyon ng isang katikesta na siya ay nabuhubog ng pananampalatayang Kristiyano sa mga kabataan. Natulad na lamang po sa mga guro na sila ay nagtuturo para sa ikakakabuti sa mga mag-aaral. Natulad na lang po sa mga doktor na sila ay nanggagamot upang gumaling sila sa karamdaman. So ang bawat isa sa atin ay tayo ay mga alagad ng Diyos. Iisang simbahan lamang po, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin ay magtutulungan at magbibigayan. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Nawili ka nga dito sa John 20, verse 21, muli sinasabi ni Jesus, sumasa inyo ang kapayapaan kung paanong isinusugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Meron tayong umulit, isinusugo po tayo sa ating Panginoon. Ang titig ng ating Panginoon Jesucristo ay patuloy na nasa ating puso at isipan, mga kapatid. Pakinggan natin siya, sundin natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay. Sapagkat po, pinika ng ating Panginoon sa Matthew 28 verse 18, ibinigay na sa atin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ibinigay sa atin ang kanyang mga utos sa mga disipulo. Tayo ay mga disipulo ni Kristo. Gawin ninyo ang mga alagad ko, ang mga taong sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At matatagpuan natin yan sa Matthew chapter 28 verse 19. Ito mga disipulo, ito mga sila po ay nagmamahalan na handang magsasakripisyo. Kaya naman binigyan sila ng assurance ni Jesus. Hindi dito magtatapos ang mensahe ni Jesus, winika ng ating Panginoon. Matthew chapter 28 hanggang verse 20. Ito ang kanya sinasabi. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat
ng inuutos ko sa inyo, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kasama natin ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga po, huwag tayo mag-alinlangan sa ating mga tungkulin. Kung saan tayo tinawag ng ating Panginoon sa Kristo, huwag po tayong matakot sa pandemya. Huwag po tayong matakot sa COVID-19. Sapagkat ang Diyos ang higit na makapangyarihan sa lahat. Tandaan po natin ang pangako ng Diyos. Siya ay kasama natin magpakailanman. Amen. Pagkain natin ang ating Panginoon Diyos. Meron po tayong dalawang bagay na ipinagkakalob natin, Jesus. Una po, mission. At ang pangalawa ay ang pangako. Sa mission po, bilang isang mga Kristiyano, we are called to evangelize. Hindi lamang ito yung utos para sa mga apostolis lamang o sa mga disipulo. Ito ay utos na para sa ating lahat bilang isa. Ang sabi nga ni Bishop Robert Barron, na evangelization is the priority one. Tayo ay lalabas at maging isang disipulo. Dapat lalabas tayo bilang isang simbahan. We should go out from ourselves. Ito yung unang-una. Ang lumabas sa ating sarili, ang lumabas sa ating sariling mundo, sariling realidad, sariling sitwasyon, sariling pangangailangan. Kasi pag lumabas tayo sa ating mga sarili, makikita natin ang realidad. Mateo chapter 5, verse 48. Kaya't maging ganap kayo, gaya ng iyong Ama na nasa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, you're perfect, like the Father is perfect. Amen? Maging ganap tayo, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Tayo ay tinawag. Tayo ay patuloy na maglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ating gawa, hindi lamang sa puro salita. Amen? So nakakalungkot nga sa panahon ngayon. Dahil sa mga kabataan, napapansin po natin, dahil siguro sa pagsunod din po natin sa protocol, marami din po mga kabataan na hindi na po nakapagsisimba. Sa ngayon po, maluwag na at marami ng kabataan yung lumalabas. Naway marami naging mga kabataan na ating makikita. No? Marami na po mga tao magsisimba sa ating simbahan, mga kapatid. Kaya importante po na kailangan tayong magsimba, lalo na po sa araw-araw pagtanggap natin sa dugo at katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Diyan tayo pinapagaling ng ating Panginoon. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Isa sa mga mission na ipinapahayag po dito is the Mother Teresa, the poorest of the poor. Si Mother Teresa po, siya po ang kanyang pagbibigay, ang alaga sa mga taong nagkakasakit. Talaga sa mga batang inabandon na, it is a Mother Teresa way of evangelization. So maraming paraan sa evangelization, mga kapatid. Sila pinibinyagan nila ang mga kabataan, tinutulungan nila ang lahat ng mga tao na naghihirap. Lalo na po pinupuntahan ni Mother Teresa ang mga may makaramdaman sa kanilang tahanan. At tayo kaya, minsan tinatanong natin, ayaw ko doon, baka mawaan ako. Hindi po. Lalapitan natin, tutulungan natin yung mga taong naghihirap, yung mga taong may mga karamdaman. Mahalaga po sa atin ang magbabahagi ng ating pag-ibig, hindi lamang sa ating sarili, ng ating biyaya, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Isa na po dito si Father Pedro Opeka, isa sa mga Argentina press, na pumunta siya sa Madagascar doon, sobrang laganap ng poverty. Alam niyo mga kapatid, ang kanilang kinakain ay minsan nanggagaling na lamang po sa basura dahil sobrang hirap ng kanilang buhay. Pero si Father Opelka, siya ay pumunta doon. In-evangelize po niya ang mga bata, tinutulungan niya ang mga tao. Naway, ang bawat isa sa atin ay pagpapalay na sa ganun, tayo din ay magbibigay ng pagpapala sa iba. Purihin natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, we are called to evangelize. Evangelization is the priority one. Focus tayo sa ating mission. Focus tayo sa ikabubuti ng mga taong nakapaligid sa atin. Bilang lingkod ng Panginoon, nawa, maging focus tayo sa mission. Meron tayo. Nawa, mas nakita natin ang ikabubuti ng ibang tao na nagbibigay ng pag-asa ng lakas
na mailapit sila sa ating Panginoong Jesucristo. Mateo chapter 10 verse 6. Ito ang kanyang sinasabi, sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya kalingain natin sa ating paghanap sa kanilang, kalingain natin mga kapatid. Dahil marami tayo mga kapatiran ngayon na nanghihina ang kanilang pananampalataya. Nawa ang ating mga kapatid ay unti-unting bumabalik dito sa gawain ni Lord. Masaya. Masaya po kapag tayo ay nagkakaisa. Masaya po kasama natin ang ating Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay. At ang pangalawang bagay na pinagkakalob sa atin ni Kristo ay ang kanyang pangako, a promise. Ikadalawa Pedro chapter 3 verse 9. Ito ang kanyang sinasabi. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisisi at tumalikod sa kasalanan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yan po ang nais ng ating Panginoon. Ayaw ng ating Panginoon Jesucristo na tayo ay mapapahamak. Nais ng ating Panginoon Jesucristo na tayo ay maliligtas sa anong paraan natin gawin. Tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Dahil ang sumasampalataya ay maliligtas at hindi sumasampalataya ay hindi maliligtas. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Talipura natin ang ating mga kasalanan. Sa pagmimisyon natin, marami tayong pag-alilangan, problema na sumasabay sa misyon natin. Maaaring problema sa pamilya, maaaring problema sa financial, maaaring problema sa ating physical at sa spiritual. Ngunit tandaan natin mga kapatid, sa bawat oras, kasama natin si Jesus, kasama natin ang Diyos, and His promise, Jesus is always with us. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hebreo chapter 6 verse 13. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya ay nanumpa sa kanyang sariling pangalan, yamang wala nang higit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Sinasabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararabihin ko ang iyong lahi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At Genesis chapter 13, verse 15 to 16, ito ang kanyang sinasabi, ang buong lupain na tatanaw mo ay ibinigay ko sa iyo, at sa magiging lahi mo magpakailanman. Ang iyong mga salilahi ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ni numan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Ang Diyos. pinangako ni Diyos kay Abraham mga kapatid ay iingatan siya ng Diyos, pagpapalain siya ng Diyos. At sinasabi nga ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi nga ni Abraham sa ating Panginoon, Panginoon, wala po akong anak, hindi mo ako binibigyan ng anak, sino pa ang sumusunod sa aking kayamanan? No? Ang ating alipin na lamang ang bibigyan ko ng mga ari-arian, pero ngunit dinadala siya ng ating Panginoon, halika lumabas tayo. Pinakita niya ang mga bituin sa langit, mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang iyong mga lahi. No? Napakaganda mga kapatid. Kaya po sa Abraham, nananampalataya, si Abraham ay patuloy na sumusunod sa ating sa kalooban ng Diyos. Kaya tinuturing siyang isang malinis. Tinuturing siya sa pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo na sobrang mga pagpapala ang kanyang natatanggap. Ganon din po ang buhay natin. Kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon Jesucristo, malalaman na lamang po natin na hindi natin inasahan na meron na pala tayong biyaya na dumating. Hindi natin ine-expect mga kapatid kapag patuloy tayo na sumunod sa utos ng ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon Jesucristo. Kapag nakikita ng ating Panginoon, Isaiah chapter 55, verse 8 to 9, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi ninyo kaisipan. Ang aking kaparaanan ay inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang ating kaparaanan ay higit kaysa
inyong kaparaanan at ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya nga, mahalaga po sa atin ang ating pananalig sa ating Panginoon. Dito po tayo sa John 14 verse 1. Ito po ang turo sa ating Panginoon na huwag mapagabag ang inyong kalooban. Sumasampalataya kayo sa Diyos. Sumasampalataya kayo sa atin. Patuloy niyang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na sa ganun, hindi tayo mag-alala. No? Nandoon po yung hindi tayo mag-aalilangan. Nandoon po yung gabay at patnubay ng ating Panginoon. Kahit po iiwanan natin, kahit na iiwanan natin ang ating pamilya para lamang tayo sumusunod sa gawain ng ating Panginoon sa pagdating natin, mayroon tayong ibang inaasahan na mga pagpapala ng mga grasya, kapayapaan at kagalingan sa ating pamilya. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya sinasabi din po dito, Genesis chapter 12 verse 1, sinasabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ito, ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw magiging pagpapala sa marami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lisanin mo, ang sabi natin Panginoon, pero hindi siya nag-iisa. Sa kanyang pag-iisan, kasama niya ang kanyang alipin, kasama niya ang kanyang asawa, kasama din po niya si Lot. Kaya po sa ating buhay, paano kaya natin lilisanin ang ating posisyon kung tayo ay para lamang sumunod sa ating Panginoon? Isa na po dito si Tomas More, na isa sa mga katiwala ng isang hari. Katiwala na siya mga kapatid, ngunit nilisan niya ang kanyang posisyon. Siya ay umalis at naglingkod sa simbahan. Siya ay umalis upang paglingkuran ang Diyos. No? Tayo kapag meron tayong posisyon, tayo pa ay nakipag-away. Amen? Hindi po mga ganun mga kapatid. Makukontento na tayo kung anong meron tayo. Dahil yan ay pagpapala ni pinahagi sa atin ng ating Panginoon. At isa din po sa mga mag-asawang mga banal na marami silang kayamanan. Ngunit namamatay ang kanilang kaisa-isang anak. Pero hindi sila naghihinayang, no? Ang kanilang mga kayamanan, iniwan nila. Ibinabahagi sa mga mahihirap. Pag po sila ay mayaman, mas pinili nila ang Diyos. Lumapit sila sa simbahan at silang dalawang mag-asawa ay naglilingkod. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. 1 John 5 verse 30. Ito po yung buhay sa pagbibigay din po natin ng paraan pa makamit natin ang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malalaman ninyo na kayo'y sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Iyan po ang mahalaga sa atin. Pananampalataya, pananalig mga kapatid ko. Kung paniniwalaan natin ang patutuo ng mga tao, higit nating paniniwalaan ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay magtataglay ng patutuo sa kanilang puso. Ang sinumang hindi sumasampalataya ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo tungkol kay Jesus. At ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya si Jesus, wala kayong makakamit na buhay na walang hanggan. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya sa pagpapayag sa paghahari ng Diyos, mga kapatid, hindi po tinitingnan ang katayuan ng ating buhay, kundi tinitingnan po ng Diyos ang ating kalooban. Tinitingnan po ng Diyos ang ating puso. Marcos chapter 12, verse 43 to 44. Ito ang kanyang sinasabi. Tinatawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinasabi sa kanila, sinabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihandog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkakalob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang binibigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y lukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katulad po dito ng isang byuda ay nagkakalublaman ng isang kusing na sabi nga ni San Marcos, katumbas lamang ito ng isang pera sa iba. Dahil po sa kultura po ng mga Hudyo, ang tingin po nila sa isang balo ay kagustaan. No? Kung wala siyang asawa, sapagkat sa tradisyon po ng mga Hudyo, ang mga lalaki lamang ang magtatrabaho, mga kapatid. Kaya ibinabahagi dito sa dukha, sa isang balo, ang buo niya, kayamanan, na kahit isang kusing ito ay nanggagaling sa ibuturan ng kanyang puso. Ganon din sana tayo, mga kapatid. Ano man ang ibabahagi natin sa ating Panginoon, maliit man o malaki, basta pinanggagaling sa kaibuturan ng ating puso. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Ito po ang hamon sa bawat isa sa atin. Naway, be charitable and loving one. Ay nagbibigay po sa atin yan ng kabutihan. Amen? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, yan po ay ang pagbibigay sa Diyos sa atin ng kabutihan sa bawat isa. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Sa pagiging mapagbigay, nagpapakita ng marka sa misyon natin kay Jesus. Nagpapakain tayo sa mga nagugutom, nagpapainom tayo sa mga nauuhaw, at pinapatuloy ang walang matitirhan. Isaias chapter 58, verse 7. Ito ang kanyang sinasabi. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin. Ang mga walang maisusuot ay inyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangan, mga kamag-anak, ay huwag kayong magkakait. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil kung ginagawa natin ito, mga kapatid, ito pang tugno sa atin ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng liwanag at matutulad tayo sa bukang liwayway. Amen? Nakikita, iyan natin ngayon sa panahon ng pandemya, kung sa atin hindi kailangan, ngunit sa maliit sa paraan tayo ay makibahagi. We share. Nagsimula tayo sa kamag-anak, sa pamilya. Tinutulungan natin para makaraos lang ang ating kapitbahay o kapitbayanan. Sa ating mga kaibigan, mahatiran natin ng simple kindness, simple act of love, kahit alam natin na tayo ay nangangailangan din. Nakikita ng Diyos ang ating mga ginagawa. Bakit tayo pinagpala? Kasi dumadaloy sa atin ang mga biyaya. Bakit hindi tayo nawawalan? Sapagkat handa tayong maging daluyan ng pagpapala. The secret of being blessed is to become blessed as well to others. The secret of a happy life is we become the source of joy for others. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang mga taong mapagbigay sa Kanya ay handang magsasakripisyo para sa Kanya. Magpapakapagod para sa kaharian sa Diyos. Ang Diyos hindi nagulang, hindi nalupig sa pagganti sa taong mapagbigay. Ecclesiastico, chapter 35, verse 9 to 11. Ito ang kanyang sinasabi. Ialay mo ang iyong handog na may ngiti sa mga labi at magbigay ka. Maghalog ka sa Panginoon ng buong puso. Maging bukas palad ka sa Kanya, gaya ng ginagawa niya sa iyo. Ang Panginoon ay masagana kung gumaganti, gagantihan ka niya ng makapitong bises. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay masaganang gumaganti. Ngunit kung tayo ay tikom sa ating pagbibigay, wala din po tayong mga biyaya. Meron man, mga kapatid, ngunit kunti lang. Ngayon ika nga natin, Panginoon Kristo, ang wala ay mapababawasan pa at kung ang meron ay madagdagan pa. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Alalahanin po natin na naghihintay ang Diyos sa ating mapagbigay. Bukas palad tayo sa Kanya. Never to be selfish to God. Nandiyan ang Diyos nagbibigay sa atin ng ating mga kapatira na nakaranas ng pagbibigay sa Diyos. The more we give to the Lord, the more we receive the graces. Yan po ang ating Panginoon. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Ang mahalaga po, mga kapatid ko, sa pananampalataya, sa Diyos at sa ating mga kapatid na nangangailangan sa ating panalangin na winika nga ni St. Ignacio of Loyola,
Lord, teach me to generous. Give not to count the cross. Turuan mo ako, Panginoon, na maghandog o magbigay na hindi ko na bibilangin pa ang mga bagay sa mga panahon, sa mga talento, sa mga ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Be generosity to the Lord. Matutuwa, magagalak tayo dahil po nagagalak ang Diyos sa mga taong mapagbigay. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ecclesiastico 36 verse 8. Ito ang kanyang sinasabi. Alalahanin mo ang iyong pangako. Ipatupad mo iyon sa madaling panahon upang isaraysay ng mga tao ang iyong kangahangang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya nga, the emptiness of heart and hand, mahalaga po yan sa ating buhay. Dagdagan po yan ng Diyos kapag tayo ay marunong magkawang gawa sa mga tao, sa lahat po, sa ating kapwa, lalo na higit sa ating Panginoon sa Kristo. Ang paggawa ng mabuti, hindi lamang po ito gawain na basta gagawin ko lang, kundi ito'y biyaya ng Diyos. Ika-2 Korinto, chapter 6, verse 10. Ang tingin sa amin ay nalulungkot, gayong kami laging nagagalak, mga dukha, ngunit marami kaming pinagyaman, mga walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Ito Diyos. po ang pinapahayag ni San Pablo sa mga taga-Korinto, mga kapatid, na akala sa iba na sila ay mga dukha, ngunit marami naman silang pinagyayaman. Tayo po, marami tayong pinagyayaman, mga kapatid. Dukha man tayo, ngunit sa paningin natin, Panginoon sa Kristo, tayo ay mayaman. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Pagkat hinika ng ating Panginoon. Ika-2 Korinto, chapter 6, 6-7, namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu Santo, tunay na pag-ibig tapat sa pananalita at kapangyarihan ng Diyos, ang pagiging matuwid, ang siya namin sandatang panlaban at palangga, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. First is to follow. We have to follow to Jesus. Buksan natin ang ating puso sa pagtanggap natin ng banal na Eucharistia. Nang sa ganun, patuloy tayong bigyan ng Diyos ang kalakasan. Ituturo sa atin ang kabutihan na nagbibigay sa atin ng kagalakan. Amen? Awit chapter 9, 119, verse 41. Ito ang kanyang sinasabi, sa akin ay ipadama ang dakilang pag-ibig mo. Ayon sa pangako, Yahweh, iligtas mo ako, upang yaong manlalait sa akin ay masagot mo. Yamang ako'y may tiwala sa lahat ng salita mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Sa Diyos. bawat misyon at sa pangako ng ating Panginoon sa Kristo, mananatili tayo sa Diyos. Mananatili tayo sa pag-ibig ng Kristo at patuloy tayong magtitiwala sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Yun lamang po isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Inagpabigay sa gawain ng Diyos, nais mong ika'y pagpalaing lubos. Halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsamba at pupuri. Ika'y na may galak sa ating Panginoon, magbigay ng may galak sa ating Panginoon. Purihin natin siya at sambahin ang ngalan niya na may kagalakan sa puso. Alleluia.
Sige, sige. Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kami po'y nagkasala sa iyo sa iyong salita at sa kanila. Sa mga oras na ito, Lord, humingin po kami sa iyo ng habag at awa, Lord God. Ikaw ang Diyos ang pumupuro ng
Sophia Bugnos, Gina Dailisan, Edita Rasa, aming pong sister na Sister Edita Rasa, Lord God, pagalingin mo siya sa kanyang karamdaman, Panginoon. Pagalingin mo rin patuloy na kagalingan, Lord, sina Jen Ramirez, Carlito Sinyong, Dionica Torindo, Cristel Abad, Francisco Dagson, Mark Chloe Ballesteros, Easter Acosta, Marilyn Jamela, Lisa Bayani, Merna Laizon, Ami Sabanda, Rogia Colones, Apolinario Colores, Emily de los Reyes, Lolita de la Cruz, Marie Abasate, Fatima Colon, Eli Santos, Elisana Tres, Pomohono Marcelo, Armando Andales, Jovelyn Alenan, Rosalea Gagabea, Nida Bayona, Sister Nida Bayona, Juanito Bayona, Juliana Torres, Lucina Soriano, Agapito Zoel, Darcilita Cabahis, Roman Cabahis, Kim Bugnos, Marilyn Jamela, Olga Dagas, Giselle, at ang lahat, Panginoon sa Kristo, na dinadapuan po ng breast cancer, Panginoon. Patuloy mo po silang ipuin at pagalingin, Lord God. At patuloy mo rin po, Lord Jesus Christ. Pagalingin po sila, Brother Roberto Tinumpit, Tatay Roberto Tinumpit, Nanay Tita Tinumpit, Anthony Marcelo, Reza Anmar Corico, Selvino Anjan de los Reyes, Elario Olaya, Sheila de Guzman, Renis Nigolana, na patuloy na pag-alis ng Panginoon sa Kristo, at Melanie Di Paz, patuloy na kagalingan po, at nila Gina Casas, Zenaida Quintos, nila Pero family, nawa Lord God, patuloy mo rin po sila pagpapalay, gabay ingatan, at pagalingin din po si John Garcia, Panginoon. At para po sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, Lord God, patawarin mo po ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at ang kaluluwa nila Nelio Lee, Delia Proticio, Juana Milagros, Rico, Armando Jeronimo, Emery Mitmil, Edita de la Cruz, Angelina Novo, Lolita Perales, at ang aming pong kapatid na si Brother Aquilino Reza, Panginoon, patawarin mo siya. Patawarin mo rin ang kaluluwa ni Miguelito, Panginoon sa Kristo. Patawarin, God, patawarin mo lahat ng mga kaluluwa na wala na nakaalala, Panginoon. At tanggapin mo sila sa iyong kalang pamakamtan nila ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon. Halina, Espiritu Santo. Kailangan
Ilagay po natin ating kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa bahagi ng may karamdaman kasakitan nating katawan. Tayo ay manalig sa ating Panginoon. Awitan po natin. Manawit na. Healing for your body. sa kagalingan na patuloy na pinagkakalob sa amin. Ngayon po inaangkinan namin ang aming kagalingan. In the name of Jesus, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat na namin ng Birhen Maria. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, Para sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan siya nawa. Lord God, nandito po ang aming love offering, Panginoon. Hindi man ito umabot ikasampung bahagi, ngunit ito po sa puso namin binabahagi sa iyo. Kaway balik mo po sa amin ito na siksik-liklik at umaapaw pa ng mga biyaya. Maraming salamat, Panginoon. At ngayon, Lord, pinapasasalamat, Panginoon, awitan ka namin ng thank you. Thank you.